Sabi nung anong kabutihan ng Ramadan ay hihingin ng lahat ng tao na ang isang taon, ang buong taon ay Ramadan na lahat. Dahil sa kabutihan ng Ramadan. Yung gantimpala niya, yung dala niya, at saka yung turo niya ay napakaganda. Ngayon, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maabot natin itong Ramadan na to at saka patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at maigabay natin kung ano man ang mga aral na nakuha natin, ma-implement natin. Alam niyo, napakarami na sa ating mga kasama. Noong nakailang araw, nag-meeting itong mga leader natin. Konti na lang ang natatawag nila sa mga kasama nila kasi lahat ng kasamaan nila. Ganon din sa atin. Dati-rati, meron pa akong tito na laging nandito. Yun si Papa Kagi Samsudin. Marahom. Lagi siya dyan nakaupo sa gilid na yun. Ha? Ngayon, nagpa-program tayo, wala na siya. Hindi na natin siya nakikita. Ha? Dahil, ano na siya. Ang pinaka-point doon, ibig sabihin, kung maabot natin itong Ramadan ay napakaswerte natin. Napakaswerte natin. Dahil napakaraming tao ang gustong maabot ang Ramadan, hindi na nila naabot. Kahit man lang yung pagniyat lang natin, katulad ng muhadara ni Sheikh Marhan, pagniyat mo pa lang ay kung hindi mo na maabot, ay bibigay pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang gantimpala ng iyong pagniyat na maabot mo yung buwan ng Ramadan. Maliban doon, dito sa panahon ng Ramadan, katulad ng muhadara ni Sheikh Yasser, yung turo ng Ramadan na al-ikhlas min Allah ay lagi natin tandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita niya tayo kahit saan tayo magpunta. Pero siya ay hindi natin nakikita. Pero siya ay nakakita sa atin. Sa buwan man ng Ramadan o hindi man buwan ng Ramadan, kahit anumang araw, kahit anumang oras. Noong bata ko, itinanong ko sa isang teacher namin, sabi ko, kahit ba yung langgam na itim na nakatayo sa batong itim sa gabing madilim? Dahil may pagka-pilosopi ba? Makikita pa ba sabi ko ng Allah yun? Na madilim na? Sabi niya, kahit sa ilalim ng dagat, makikita niya. Sabi niya, Allah, hindi natin katulad, sabi niya. At saka, huwag kang mag-isip ng ano dahil siya ang gumawa. Kaya, lahat ng galaw natin dito sa mundong ito ay nakikita at nalalaman at naisusulat. Ang delikadong mangyari sa atin ay makasali tayo doon sa mga taong unang-unang ikwenta ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga gawain dito sa mundong ito. 4 na klaseng tao ito. 4 na klaseng tao na unang-unang kwentahin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanilang ginawa dito sa mundong ito. Ang nangyayari kasi, katulad ng mga unang naikwento ko, ang tao sa Yawmul Qiyamah ay group by group. Bawat isa ay may grupo. At i-arrange din ng mga malaika pang bawat isa. Ngayon, may mga tao na sobrang takot nila dahil tuwing blapalap na tuwing kamagkailinilan. At hindi na nila alam saan pupunta. Grupo sila, pupunta sila sa mga malaika at magsasakwa sila, magko-complain sila. Awa sila ang unang kukwentahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadzabtum. O kadzabta. Sisinungaling ka lang. Nagpasting ako, halimbawa, para lang masabing nagpasting ako. O kaya'y nag-jihad ako, o kaya'y nag-aral ako, o kaya nagbasa ako ng Quran, o kaya nagsadaka ako para masabing matulungin ako.
ay ng Allah kadzabta, at saka utusan niya mga malaika niya na itapon itong tao na to sa impyerno. Kaya pagdating ng Ramadan, ngayon pa lang, hindi pa dumating ang Ramadan, i-ikhlas na natin ang ating niya na sana maabutan natin ang Ramadan at matanggapan lahat ng ating gawain at mapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at higit sa lahat makuha natin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakaasam-asam ng gusto natin makuha, dahil kung hindi natin makukuha ang biyaya ng Allah ay hindi tayo makakapasok sa paraiso. Okay. Maliban doon, hingin natin sa Allah Ta'ala na yung turo ng Ramadan, na ngayong parating na Ramadan, ay ma-implement natin. Hindi lang sa atin, kundi sa pamilya natin, sa mga kapatid natin, sa mga kasama natin, at sa community natin. Dahil, aminin man natin sa hindi, napakahirap na situation natin. Napakaraming mga ulama na nagmumuhadara araw-araw, nagtuturo ng kabutihan, nagtuturo ng matuwid, nagtuturo ng Islam, pero napakarami din bangsamoro na gumagawa ng mga haram na bagay. Katulad ng kwento ni Sheikh Yasser, na okay lang kung walang problema doon. Pero kung ano man ito, mas legal kuana ba? Ukit kawagwa haram ay bagukit sa kuana. Kaya dapat may sa buhay natin yung ano man makukuha natin sa buwan ng Ramadan. Alam niyo, minsan may tanong sa amin, bakit yung gobyerno ninyo, bansa ninyo, lugar ninyo, ibinigay na sa inyo ang gobyerno, nasa inyo na ang gobyerno, kayo na ang namamahala sa gobyerno, inibinigay na kung ano ang gusto ninyo, pero bakit araw-araw pa rin ang patayan at marami pa rin ang mahirap at marami pa rin ang gumagawa ng masama? Samantala kung titignan, ay napakarami ng mga ulama ninyo, napakarami ng mga ustads ninyo, araw-araw kaliwat kanan ng muhadara, araw-araw kaliwat kanan ng simposium at seminar patungkol sa Islam. Bakit ngayon hindi pa rin masiwata? Ito minsan nakakahiya. Yung practical ba? Minsan naitanong sa akin, meron kaming pinagbitingan na sabi sa akin, ibinigay na sa inyo ang gobyerno. Kayo na ang humahawak sa gobyerno. Ibinigay na sa inyo ang mga gusto ninyo. Bakit araw-araw pa rin, sabi niya, ang ganitong nangyayari sa inyong lugar? Napakahirap. Yung kapwa mo rin bangsamoro ang gumagawa ng bagay o yung mga haram na bagay na pilit natin gustong ituwid. Dahil ang gusto natin sa gobyerno natin ay tatakbo yung moral governance hanggat sa hindi lang tayo, hanggat sa mga susunod na henerasyon ay ano nila yung government natin. Pero napakahirap din minsan na kapwa mo rin ang lumalabag doon sa gusto nating hinain. Nanonood sa atin yung mga kasama natin, Brother Akubo, sila Engineer Samson Nahar, at saka si Sheikh Jan Arif, na nag-text sila sa atin ngayon, na nanonood sila. Kanina ko pa gustong pausapan itong topic ko, Brother Akubo, parang konti na lang yung oras ko. Pwede pa ba? Pero higit sa lahat, lahat ng maudo na yun, alam ko napakaganda lahat ng maudo. Isingit pa rin natin itong sinulat ko kay
Mahirap naman na isulat ko, hindi pa rin natin may singit, ha? Brother Akubo, ha? Ang gusto ko pag-usapan natin ay yung tinatawag na sambayang, yung sala. Kahit man mag-fasting tayo araw-araw kung hindi naman tayo magsasala. Bago man matotal yung psalm, itotal muna yung sambayang. Bakit gusto kong isingit ito sa sala? Doon sa mga napakagandang topic nila. Actually, kung titignan naman natin yung topic nila, nakakabusog na. Itong sa akin, pang merienda na lang. Ha? Kahit pang merienda na lang. Unang-una, isipin natin na yung sambayang ay hindi naman sa mas special lahat, pero mas special yung sambayang sa lahat ng arkanong Islam. Ang sambayang, ang sala, ay hindi siya ibinaba, kundi pinuntahan, kinuha sa itaas. Lahat ng arkanong Islam, kung titignan mo, Brother Akubo at Akhaydar, itinuron, ibinaba. Pero ang sambayang ay pinuntahan pa mismo sa langit. Yan ang unang-unang pagkaiba ng sala sa Ramadan. Pangalawa, ang sala ay daily na ginagawa. Araw-araw na ginagawa. Araw-araw na order. Hindi katulad ng Ramadan na tuwing dalating ang buwan ng Ramadan. Dahil pag buwan na hindi Ramadan, hindi ka pwede mag-fasting maliban doon sa mga suna o pagbayad mo. Sabihin ng tao, ang tamad yun nun. Sira ulo siguro taong to mag-fasting ng buwan ng Shaban ng isang buwan. Buwan ng Julhaj ng isang buwan. Ha? Pero ang sambayang, araw-araw na inuutos. Ang hindi lang inuutosan ay yung nakalibing na. At hindi mga balik o yung natutulog. Kaya hindi naman pwede magsala yung natutulog. O kaya yung mga majunun, ha? O kaya yung may mga bisita, Yung sala ay miftahul jannah, susi ng paraiso. Na kung hindi mo gagawin, yung fasting ay meron exclusive sa kanya, pero yung sambayang, yung sala ay siya ang susi ng paraiso. Hindi rin pwede na, basta importante nagpa-fasting ako kahit hindi na ako magsala. Dahil una ang as-sala bago ang Ramadan sa arkanul Islam. At ang sala ay nurun, nurun. Tingnan mo man yung taong, laging nagdarasal. Kapag nakasama mo siya, o yung taong alam mong laging nagdarasal, parang maginhawa yung puso mo sa kanya. At parang gusto mong yakapin, kausapin, makaka-relax yung sarili mo. Hindi ka mag-ano na, ano ito? Hindi ka mangangamba na itong tao na to gagawa ng haram. Halimbawa yung taong, minsan, ito, gawain dito sa atin kwento. Kahit man yung mga drug addict, pag nakakita sila ng taong nagsasala, lagi nagsasala, pagkatapos nila pag-uwi sasabay doon. Para sabihin sila ay nagsala. Para hindi pa ginalaan. Ibig sabihin, kahit yung taong gumagawa ng haram, ay alam niya yung gawain na yun mabuti. Sige ba? Sige no tawada, sige din. At saka yung sambayang, yun ang unang itotal. At ang sala ay nakakapigil ng gawain ng mga haram na gawain. Kaya, importante sa atin, huwag natin kalimutan ang pagsala. Pagsambayang, sa buwan man ng Ramadan o hindi buwan ng Ramadan, araw-araw, 5 times a day dahil yan ay susi. Kung halimbawa sa isang susi, yan ang kanyang mga ngipin ay yung waktu niya. Yung oras niya. Hindi pwedeng gumawa ka ng sarili mong samayang waktu, Sala. Katulad ng panahon ni Musailamatul Kadzab. Si Musailamatul Kadzab, nung mamatay ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ako ay isang propeta. At gumawa siya ng sarili niyang sala.
Sabi niya, ang nawajib na lang na sambayang ay subuh duhur at saka magrib. Wala nang iba. Gumawa siya ng sarili niyang wakto. Tapos sabi nung asawa niya na nagsabi din na propeta, paano ako? Sabi niya, wala, excuse ka na sa asar. Ha? Gumawa siya ng sarili niyang kitab. Gumawa siya ng sarili niyang sharia. Hindi rin pwede na magsambayan ka lang subuh, hindi ka na magsasambayan ng iba. Hindi rin pwede. Kailangan 5 times a day. Gawin mo yun. At ang paggawa mo nun ay para makuha mo ang rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro brother ako mo, dumating na yung time na kailangan na nating anuin yung mga nanonood sa atin. I mean, Kaidar? Salamon doa sa mga pamangilya niya sa kita, no? Mana so madakal-dakalin niya. Adna niya pagilay pun sa Saudi, sa KSA. Armuna niya pamangilay siya sa Cotabato City, bunda na niya. Inaano natin itong mga nanonood sa atin, ha? Mga kapatid natin, walang sawang panonood sa atin, pagsuporta sa atin. Alhamdulillah, yung panonood ng mga ganitong muhadara, mas mainam kaysa pakikinig ng sounds. Alam niyo, isa sa mga reason, na nasa may yastari lahwal hadis, ay itong pakikinig ng sounds. Hindi alam ng mga tao na isa itong strategy paano masira yung utak ng isang tao o yung utak lalong-lalo na yung mga kabataan. Yung pakikinig ng sounds. Yung pagbili yung iba bumibili pa ng mga sounds. Yung iba, tingnan nyo man yung situation natin ngayon, kahit bata makita mo naga-TikTok. Yapos yung nanay niya tatawa pa. Makikita mo, makikita niyo yung anak niya sumasayaw, tatawa pa yung mga magulang, sasabayan pa nila. Alam naman nilang haram yung gawain na yun. Kaya, pinakamainam makinig na lang sila ng mga ganito, mga muhadara, Islamia, dahil bawat minuto na kanilang pakikinig ay meron silang gantimpala. Salamon duwatan, Salamon duwa tayo, sa mga kasama natin mga nanonood. Shout out. Unang-una i-shout out natin itong si engineer, Samson Nahar. Wala sila dito kaya nakapagtagalog tayo ngayon. Pangalawa si Sheikh Jan Arif. I-shout out natin kasama natin si Sheikh Abdurrahman Ali Ahmad, nasa Saudi Arabia ito. Meron ba dyan? Pangalawa si Dato Osama Bin Laden. Shout out sa kanila. Si Dato Muhaymin. Si Rahib Puas. Ito sila mga nanonood sa atin ngayon. Marami ito. Sino ba yung mga nandyan sa ano mo? And sa kay Ak Haidar. Yung mga nanonood dyan sa Dalikan. Yung mga kapatid natin sa Zamboanga. Paano sila? Papashoutout sila. Pada kuan na ninda maka kuan itenikin yung mga ano. At saka salamon dua daw. Sabi ng mga kapatid natin sa Zamboanga na mga nanonood sa atin. At saka si watching from Jeddah, si Ernesto Umar, Brother Ernesto Umar Di Castro. Salam watching from Sapu-Sapu, Masla Malapatan. Sapu Masla Malapatan. Sa ano ito Sarangani. Sarangani si Hadja Siti bin Faisal. Gwapo nga pala. Salam. Sabi ni gwapo nga pala. Waalaikumsalam.
Si Brother Hill Bangsamoro, watching from Talayan. At si Okti Amira, no, nanonood ako ngayon. Sino pa ba? Itong mga kasama natin mga nanonood. Kung hindi man namin mabanggit lahat, alhamdulillah at sukran sa inyong panonood. Walang sawang pagsubaybay sa programa natin ito. Siguro next week ang pinaka-last na kasi sa March 10, kung hindi ako magkakamali, ay moon sighting. Yun ang in-announce ng Mufti Sheikh Abdurrauf Jalani sa March 10, yung moon sighting. Kung makikita ay magapag-fasting tayo sa sa March 11. Kung hindi naman ay doon pa sa March 12. Pero meron seminar yata na darating ngayong April 1 ay March 1 yata. Pangalawa, itong mga binata natin, katulad nila Brother Jacobo, mga binata, mabisi yata sila sa Ramadan, kaya maano din, sila Dato, mabibisi sila. At sila Akhaidar, At saka yung iba, mabibisi sila sa buwan ng Ramadan. Kaya may stop muna natin yung program natin na ito. At saka sila, engineer pala, engineer Nagib, mag-umrah sila ngayong darating na Ramadan. Tapos, meron din yung mga ulama natin, meron silang mga program. Kaya, may stop natin yung program na ito sa buwan ng Ramadan. Pero pagkatapos naman ng Ramadan, ay continue pa rin. Brother Jacobo, sila Dato'id Ibrahim. Salam Ustad, shout out sa mga guests ng Al-Hidayah watching from Basico Port Area, Manila. Shout out natin yung mga kasama natin doon, sa Basico. Nakapunta rin ako doon sa Manila, sa Basico, yung mga sila Ustad Abdul Manan. Sila, marami sila doon. Nagyamlod. Nakamuhadara rin siya yata dito, Kung hindi ako nagkamali, nakamuhadara rin siya. Si Brother Tong Kanakan, Langiban, watching from RH3. Aman ka? Alhamdulillah, alhamdulillah. Salam mo sana. Si Man El Sarip, shout out from Dapiawan, Dato Saudi, Ampatuan, sa Maguindanao del Sur. Si Safa Badawi, Ukti Safa Badawi, shout out sa Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kay Mina Bansil Salim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Meron ditong special. Pakisalam lang po ang mga nanonood from Palimbang, Sultan Kudarat. Sa ano ito? Sa Biwang? Sa Palimbang, Sa Palimbang. Sila Ustad Nuruddin di Patuan. Yan doon, sila Sheikh Mahir. Mga kasama natin doon. Sino pa? Wala na siguro, At saka parang nandito na yung Akhaidar. Video. Yung sa iyo, Brother Jacobo. Okay na. Yung mga nanonood sa kay Akhaidar TV, At saka kay Brother Jacobo, Abdul Muhaimin Jacobo. Sa Al-Hidayah TV, Al-Hikmah. Sa Al-Hikmah, sino ba yung mga doon? Mga nanonood doon. Yung lahat ng mga nanonood, sa mga kasama natin, shout out sa kanila. Say, Assalamualaikum, watching from Khaitan, Kuwait.